So, with regard to my impeachment, we already set up the legal team for that as early as 2023 when, as I said, Representative Castro announced that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So, fortunately, that team is not involved in the ICC case of support the group of lawyers for the ICC case of President Duterte so that they can focus on my impeachment case. As we speak, they are preparing witnesses and they are preparing answers to the articles of impeachment, and they will they will work on that and they will deal with that impeachment case for me. Uh, so the other question is, it will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. The other question, sorry, I forgot. I missed Uh, yeah, the meron po other. kasing rumors, ma'am, na may another set of arrest warrant na i-enforce po sa Philippines and napapangalanan po kayo doon. So, how are you taking that po? Okay. Well, depende. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will I will surely talk to another lawyer na para sa akin naman, what are my options legally. Kung ang warrant naman ay dumating na nandyan ako sa Pilipinas, tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa akin. Ma'am, one last question. I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week. And I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm uh, okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So, on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At so, meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest, no, na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito, kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yon na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yon sa kanyang soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, nawala ng katabi sa tulog. So yun yung concern ko. Thank you po. Okay, next question, Miss Celerina Monte, Japan Broadcasting Corporation, NHK. Hello. Good afternoon.